May dumaloy na pag-asa sa mga residenteng apektado ng lindol sa Bogo City sa Cebu. Sa gitna kasi ng kawalan ng supply ng tubig, umusbong sa kanilang barangay ang isang bukal. Kuya Kim, ano na? Sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City, Cebu, isa raw sa mga naging hamon sa mga residente ang maghanap ng malinis na tubig. Yung inuming tubig po, binibigay naman yung pangligo, panghugas ng plato at saka panglaba. Yun yung medyo kwan sa amin. Naputol po talaga yung supply pagkatapos ng lindol, kaya wala na po talaga kaming ibang mapagkukuhanan ng tubig. Hanggang dumaloy daw ang pag-asa sa kanilang komunidad nang sa tabing dagat ng Barangay Gairan. Meron silang nadiskubre, isang bukal. At ang tubig daw na dumadaloy dito, napakalinaw. Crystal clear po talaga siya, hindi talaga nauubos yung tubig dito. Ginagamit namin yung tubig sa pangligo tsaka yung panghugas ng plato, panglaba. Marami po talaga nakinabang doon. Malaking tulong talaga, parang sa kabila ng lahat na sakuna na naranasan namin, meron pa ring bukal na dumating, siguro bigay ng may kapal. At sa kabila daw ng mga nagsulputang sinkhole sa kanilang bayan, ang mga residente hindi raw natatakot na lumapit sa bukal para mag-igib ng tubig. Alam naman po namin na dito sa may dalampasigan namin is medyo mabato siya. Hindi naman po siya halo yung ilalim siguro. Malinis nga ba ang tubig na dumadaloy mula sa bukal? At ligtas nga bang lumapit dito? Ayon sa eksperto, ang bukal na sumulpot sa dalampasigan ng Barangay Gairan, resulta daw ng magnitude 6.9 na lindol. Ang tawag sa phenomenon na yun ay earthquake-induced release of groundwater doon sa mga fractured rocks natin. Ang tubig na dumadaloy mula rito, posible daw na galing sa mga tinatawag na aquifers. Yung aquifers, yun yung rock layers natin na nag-hold ng groundwater natin. And during earthquake, possible na disrupt yung groundwater flow. So nag-induce siya ng mga excess pressure. Naghanap siya talaga siya ng dadaanan. In using that water, hindi natin siya advisable hanggat hindi siya dumadaan ng commercial purification for human consumption. But generally, sa mga non-essential use, pangligo, panghugas, pangdilig, pwede naman siyang gamitin. Pero hindi ba delikado para sa residente na lumapit sa bukal? When we speak on a geological timeline, in the future, pwede siyang maging sinkholes. But for now, early stage pa lang yan. Mahalaga rin na mapag-aralan nito ng kinaukulan. In-assess na po siya, pero as of now, hindi pa talaga siya na-focus kasi yung inuna pa talaga yung paglalagyan talaga ng mga IDPs natin. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala, sa gitna ng sakuna, may dadaloy at dadaloy na pag-asa.